Ibinunyag ni Senator Risa Hontiveros ang umano'y pag-ooperate ng isang armadong kulto sa bayan ng Socorro, Surigao del Norte sa kanyang privilege speech kahapon sa Senado. Ang pinag-uusapan nating mga bata ay higit sa 1,000 kabataan na nasa kamay ng isang mapanlinlang, malupit at mapang-abusong kulto. Ibinunyag ng senador na ang nasabing kulto na Socorro Bayanihan Services na pinamumunuan ng isang tinatawag na Senior Aguila o ang totoong pangalan, J. Renz Kilario, na nagpapakilala bilang Bagong Jesus. Ayon sa senador, nasa mahigit 1,000 na mga menor de edad ang inaabuso ng nasabing kulto. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Taong 2019 umano, nagsimulang magpakilala si Senior Aguila at 5 katao na ang sumama sa kanya sa bundok na tinatawag nilang kapihan. There was a mass exodus to the mountain by the thousands of members of the organization, now having all the indicators of a religious cult. At hindi lang po ito mga ordinaryong tao na di nakapag-aral. The LGU recorded mass resignations of DepEd teachers and government employees. More than 100 elementary and secondary teachers from Socorro East and West districts who were SBI members went on AWOL. 13 regular employees and 41 job order workers from the municipal local government unit of Socorro have resigned. Enrollments at the Socorro East and West districts had an alarming decrease of 847 learners who are members of the Socorro Bayanihan Services Inc., both in the elementary and secondary levels. Iprenesenta ni Hontiveros ang ilan sa mga testimonya ng mga batang nakatakas mula sa kamay ng nasabing kulto. Ako tod si Chloe, 15 years old. O gusto ko ka-member sa Bayanihan Services Incorporated. Karon gitawag ng Omega de Salonera. Ninaog ko atong June 2022 tungod kay usa ko sa minor nga gipugos og minjo ni Senior Aguila nga among gituohan og Ginoo. Sa akong pagkabata, 13 years old, giparisan kog 21 years old nga wala sa akong kabubuton. Pagka-minjo na ako, ning handyo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kog maeskwela. Pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gajud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Gusto ko nga makahuman sila eskwela, gusto ko nga na sila grado. Gusto ko nga mag-uban ta pero dili diya. Gusto ko nga muari na mo na dili kaya na ta diya mag-uban. Muya kaog paon din na. Pinupondohan umano ng iligal na droga at pagkolekta ng ilang porsyento mula sa mga benepisyo ng mga miyembro gaya ng 4Ps, Senior Citizen Benefits at iba pa ang nasabing grupo. Kinolekta ng organisasyon ang 40% to 60% ng natanggap ng bawat isa ng kanilang kasapi. Ang mga natatanggap na tupad o AIX, ang pera ng taong bayan, napupunta sa isang kulto. Pero mayroon din po kaming nakalap na impormasyon na ang totoo at mas malaking source of funding ng kulto na ito ay droga. In fact po, kung tama ang sources, ang motibasyon kung bakit tinayo ang kulto na ito ay para maging human shield dahil nailagay sa narco list ang pasimuno ng organisasyon na ito na si Karen Sanico at ang kanyang dating business partner na yumaong Municipal Circuit Court Judge na pinaslang di umano dahil sa kanyang pagkasangkot sa droga. Ibinunyag pa ng mambabatas na pinarangalan pa ng gobyerno ng Pilipinas ang binuong performing group na Omega de Salonera ng nasabing kulto matapos nanalo sa isang performance contest sa South Korea. Nilang binuong performing group, ang Omega de Salonera, ay nanalo pa sa isang international festival sa Korea. Dahilan kung bakit
pinarangalan sila dito sa Pilipinas. Si Senyor Aguila mismo, ang rapist ng mga bata, ang facilitator ng child marriage, ay nakatapak pa sa ating Senado at nagpa-picture pa sa atin na mga senador. Itinanggi naman ng grupo ang mga akusasyon ng senador at umano'y nagsampa na rin sila ng kaso laban sa mga humahawak sa mga batang nakatakas mula sa kanilang puder. Ang balitang ito ay hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule para sa lalaking laging umaangat. Ito si Jofel Candado in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.